ating kaluluwa. Kaya kung tayo po ay mananampalataya ng buong puso, tayo po ay ibibilang na anak ng Diyos. Kaya tayo po ay manalangin sumandali, panalangin ng pagtanggap sa dakilang regalo ng Diyos. Kailangan galing sa puso. Kasi kung sumabay lang kayo sa panalangin, hindi galing sa puso, hindi kayo maliligtas. Ang panalangin ito ay guide lang o paraan paano natin sasabihin sa Panginoon na tinatanggap natin siya. Pero kailangan galing sa ating puso. Tayo po manalangin sa mandali at sumabay kayo sa maikling panalangin. Pag sinabi kong Panginoon, sasabay kayo. Panginoon, sa umagang ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, kapag tinanggap po natin si Kristo, sabi po sa John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. At sabi rin po sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. If we will ask according to His will, He heareth us. Kaya kapag tayo po ay tumanggap ng totoo sa ating puso, ibinibilang na tayong anak ng Diyos. At kung anak na tayo ng Diyos, tayo po ay may katiyakan na pakikinggan ng Diyos dahil yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya sabi dito, hinahanap ang Panginoon ayon sa kanyang salita. Letter A, sabi po riyan. Hinahanap natin ang Panginoon ayon sa kanyang salita. Kaya sabi sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi ka at ikay makakatanggap. Inuutos ng Panginoon na tayo humingi matapos na makakilala natin siya bilang tagapagligtas natin. Sa John chapter 16, verse 23-24, sabi ron, hanggang ngayon hindi pa kayo humingi. Humingi kayo upang kapag kayo ay nakatanggap, malulubos ang inyong kagalakan. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero kapag tayo humiling sa Kanya at pinakinggan yung ating mga kahilingan, naroon po nakikilala natin siya ng husto. Kaya sabi rito, ayon sa Kanyang salita, humingi tayo ayon sa salita ng Diyos. Then, letter B, tamang hakbang sa problema. Sabi po sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the time of trouble. And He knoweth them that trust in Him. Kaya kung may problema tayo, may pagsubok tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Sa Kanya tayo laging makipag-usap, sabi doon sa banal na kasulatan. Sa 1 Thessalonians 5:17, sabi ron, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang tigil, walang patid. Kaya sabi dito, tamang hakbang sa problema. Then letter C, buong puso at buong kaluluwa. Huwag tayong lalapit na parang nag-uutos tayo sa waiter. Huwag tayong lumapit sa Diyos na para tayong bossing. Tayo po'y lumapit bilang anak ng Diyos na mapagpakumbaba, hindi mayabang, hindi mapagmataas, kundi tayo ay lumapit sa Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng problema, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hanapin natin ang tinatawag na nais ng Diyos sa buhay natin. Then ikalawa, sabi rito, sinagot ako ng Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay Diyos na buhay at sumasagot sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya sabi rito, letter A, kapahayagan ng tamang relasyon. Kaya kung tayo po ay may closeness sa Panginoon
at sinunod natin yung kanyang utos, yung kanyang salita na lumapit tayo sa kanya sa panalangin. Sabi po roon sa Pilipos 4:6-7, huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip, sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, ay idulog natin ang lahat ng ating mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod o di malirip, ang siya mangunguna sa ating puso at isipan. Kaya, sabi po rito, kapahayagan ng tamang relasyon. Kaya tayo po ay masigla, masaya, na lumapit sa Panginoon, hindi ka aantukin. Sabi ng iba, nakakaantok, nakakatamad. Hindi po. Ang totoong anak ng Diyos at lumalapit sa Diyos, hindi po siya inaantok, hindi po siya tinatamad na makipag-usap sa Diyos o manalangin sa Diyos, kasi ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Kaya kapag tayo po ay nananalangin at sinagot ng Diyos yung ating mga panalangin, tumitibay, sumisigla yung ating pananampalataya. Kaya kung ang prayer mo hindi pa sinasagot ng Diyos, i-check mo, totoo bang anak na ako ng Diyos? Totoo bang tinanggap ko si Kristo? Totoo bang may relasyon na ako sa Kanya? O hindi totoo yung aking paglapit sa Kanya? Kaya dapat makita na totoo yung ating pananampalataya. Then makikita sa atin yung kapahayagan na tama na ba yung relasyon ko? Tama ba yung pagtanggap ko? Baka naman iba yung aking tinanggap. Kaya sabi rito, kapahayagan ng tamang relasyon. Then letter B, mayroong Diyos na buhay. Mayroong Diyos na buhay. Hindi natin siya nakikita physically. Pero ang salita ng Diyos ang nag-uugnay sa atin. Kaya pag binasa po natin ang Biblia, nangungusap ang Diyos sa atin. Kaya kapag pinagbulay-bulayan natin ito at pinanghawakan natin ito, ito po ay mangyayari sa buhay natin at kikilos at gagawa ang Panginoon. Bakit? Kasi po siya buhay na Diyos. Hindi natin nakikita, pero ang kanyang gawa ay nakikita natin. Lahat ng mga bagay, sabi doon sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang sa mga sumusunod, yan tinatawag na natural theology. Pinag-aralan na natin minsan dito yon. Natural theology. Ang ibig sabihin, ang kalikasan ay nagpapakilala na mayroong Diyos. Ang mga puno, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda sa karagatan at iba pa ay nagpapahayag na mayroong buhay na Diyos. Mayroong manlilika. Ganun din po sa atin ng mga tao. Ang mga tao, tayo ay kapahayagan na may Diyos na lumika. Kaya buhay ang ating Diyos. Siya ay Diyos na omnipresent. Saan mang lugar, saan mang dako naroon ng Diyos. Siya ay omniscience. Siya po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung meron kang dinaramdam, meron kang karamdaman, meron kang sakit, meron kang daladalang kabigatan, o ano man yung nagpapahirap sa iyo, alam ng Diyos lahat yan. Kaya nga kung ilalapit natin sa Diyos, siya'y buhay na Diyos na napapakinggan tayo. Hindi lamang all-knowing na Diyos, kundi all-powerful. Ibig sabihin, walang bagay na mahirap sa ating Diyos sapagkat siya ay all-powerful God. Gaano man kalaki ang problema mo, gaano man kalaki ng iyong pagsubok, lahat ng yan ay kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya tayong tulungan ng Diyos. Kaya kung sa oras na ito, nadidiscourage ka, nadidepress ka, nawawalan ka ng sigla sa buhay dahil ang kapaligiran, pasama ng pasama, ang ginagalawan nating mundo ay pahirap ng pahirap. Ngayon, nadidiscourage ka, nadidepress ka, mayroon tayong buhay na Diyos na malalapitan. Kaya ano man yung problema mo,
ilapit mo yan sa Panginoon. Napapakinggan tayo ng Diyos. Kaya sabi dito, may Diyos na buhay. Then letter C, lagi siyang sumasagot. At tatlo ang kasagutan ng Panginoon. Oo, hindi, at maghintay. Kapag kailangan na natin, kagad-agad sumasagot ang Diyos. Pero kung may mga bagay na kailangan pa nating matuto, hindi kagad ibinibigay ng Diyos kasi sa tamang panahon. Kaya huwag tayong magmadali. Kung hindi pa yan para sa'yo, matuto tayong maghintay. Kaya kung nananalangin ka at hindi pa nangyayari yung panalangin mo, anak ka na ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Meron palang gustong ituro ang Panginoon. At pangatlo, hindi, kasi makakasama yung ating hiningi. Kaya sabi doon sa Proverbs 16:25, there is a thing that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. May mga bagay na tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo ay kapahamakan. Kaya kung nananalangin ka, hindi pa sinasagot ng Diyos, maaaring ang panalangin mo ay makakasama sa iyo. Kaya huwag tayo magdaramdam kung hindi ka agad sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin kasi sa tamang oras, pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Then ikatlo, sabi rito, ililigtas ako sa lahat ng aking pagkatakot. Sabi sa Psalm 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall be afraid? Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kaino ako matatakot? Ang Panginoon ang aking liwanag. Kaya mayroon tayong matibay na pinanghahawakan. Kaya sabi rito, letter A, mawawala ang lahat ng ating pagkatakot. Normal sa isang tao na nakakaramdam ng pagkatakot. Hindi naman tayo robot eh. Meron tayong damdamin, meron tayong pakiramdam. Kaya bilang normal na tao, nakakaranas tayo ng pagkatakot. Nakakaranas tayo ng pag-alala. Nakakaranas tayo ng iba't ibang alalahanin sa buhay. Pero salamat sapagkat meron tayong Diyos na tagapagligtas. May Diyos na ating malalapitan sa oras ng tinatawag na pagkatakot. Katulad ng sabi natin kanina, normal lang sa isang tao na makaranas ng takot. Walang tao na hindi natatakot. Pero salamat sapagkat yung pagkatakot ay sandali lang. Kaya ano man yung pagkatakot na nasa isip ninyo sa umagang ito, ilapit nyo sa Panginoon. Na kapag inilapit mo sa Panginoon, sabi rito, mawawala ang lahat ng ating pagkatakot. Then letter B, sabi diyan, kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos. John 14:27. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ay iba sa kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kapayapaan na galing sa Diyos. Na kahit na may pagsubok, kahit may problema, kahit may mga alalanin sa buhay, payapa yung ating isipan, payapa yung ating kalooban. Kaya malaking bagay po na yung meron tayong kapayapaan na galing sa Diyos. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this the will of God in Christ Jesus. Sa Tagalog, magbigay tayo ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay. Ano ang bagay na dumating sa buhay natin, pasalamatan natin kasi lahat ng mga bagay dumating sa buhay natin ay hindi para sa ating ikasisira, kundi para sa ating ikabubuti. Kaya yung magkaroon tayo ng kapayapaan, yan po'y malaking blessing na. Kasi maraming mga tao, nasa kanila na ang lahat ng material na bagay. Nasa kanila ang kayamanan, nasa kanila ang karangalan. Wala na silang mahiling pa.
pero hindi payapa ang kanilang kaisipan. Hindi payapa ang kanilang buhay. Kaya nga, ayon sa tinatawag na pag-aaral, marami ang mga mayayaman, mga sikat na mga tao na nagsusuicide. Bakit? Kasi nasa kanila na ang lahat. Pero wala naman silang kapayapaan. Nakala nila, ang kapayapaan ay masusumpungan nila sa pinagbabawal na gamot, masusumpungan nila sa alak, sa vices at iba pa. At dahil sila'y bigo, winawakasan nila ang kanilang buhay. Kaya hindi garanti na marami kang pera, magiging masaya ka. Hindi po. Yun tayo po ay nakakakain ng 3 beses isang araw. Masaya ka, may kapayapaan ka. Malaking blessing na po yan. Huwag tayong madaya ng mga bagay na material, sasakyan, bahay at iba pa. Na kung wala tayong ganon, hindi tayo magiging masaya. Yun po yung maling kaisipan. Ano ang bagay na mayroon tayo, matuto tayong magpasalamat. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:18, "And everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus." Huwag ka nang maghintay pa na, pag mayroon na akong kotse, saka ako magiging masaya. Pag mayroon na akong magandang bahay, saka ako magiging masaya. Kapag mayroon akong magandang pamumuhay, doon ako magiging masaya. Yung magkaroon ako ng masayang pamilya, doon ako magsasaya. Hindi po dapat ganoon. Sabi sa Bible, "In everything, give thanks, for this the will of God in Christ Jesus." Huwag nating hintayin na dumating pa yung ganong panahon bago tayo magsaya. Paano kung hindi na dumating yun? At anong guarantee na magiging masaya ka kapag meron ka nun? Hindi po. Maraming mga tao, nasa kanila na ang lahat, pero hindi pa rin sila masaya. Ang tinatawag na kasapatan at kapayapaan ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tinanggap natin ang bukal sa ating kalooban, taimtim na pagtanggap ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Magkakaroon ka ng kapayapaan at magkakaroon ka ng kasapatan na anuman ang meron ka, ikaw ay masaya. Hindi ka naiinggit sa iba. Normal lang bilang tao na mainggit, pero hindi na nanatili sa iyo ang inggit. Bakit? Kasi meron kang kapayapaan. Meron kang kasapatan. At alam mo, sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos yun. Kaya sabi rito, mayroon ng kapayapaan ang isang tao na nanganganlong sa Panginoon. Then letter C, sabi rito, katapangan ang ibibigay ng Diyos. Ano pong ibig sabihin, katapangan ang ibibigay ng Diyos? Ibinibigay ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, matapang ka na harapin ang buhay. Kasi kasama mo ang Panginoon. Sabi sa Hebrews 13, verse 5 and 6, "I will never leave thee, nor forsake thee." Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya ikaw ay panatag ang kaisipan. Ikaw ay matapang na humarap sa pagsubok ng buhay. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Yung mga pagkatakot na nararanasan mo ay napapagtagumpayan mo kasi may Diyos na tumutulong sa iyo. Sabi doon sa Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will help thee. Yea, I will strengthen thee with the right hand of my righteousness." Naroon hindi ka natatakot kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka nadidismaya kasi siya ang Diyos mo. Kaya meron kang katapangan mula sa Diyos. Meron kang katapangan para harapin ang lahat ng challenge ng buhay. Naroon ang iyong kasiglahan upang humarap sa mga challenges ng buhay. Naroon matapang ka, hindi dahil sa iyong sariling lakas, hindi dahil sa iyong galing, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Alala ko si David, isang maliit na
binata. At yung mga sundalo ng Israel na nanginginig sa takot kay Goliath. Hindi sila makagalaw dahil sa takot. At nang utusan si David ng kanyang ama para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid ng mga sundalo, narinig niya na nilalait-lait ang buhay na Diyos ng Israel. At hindi matanggap ni David yun. Hindi niya tinignan si Goliath. Ang tinignan niya ay ang Diyos na nilalait ni Goliath. Kaya siya lamang sa buong Israel ang nakalaban kay Goliath. Kasi hindi niya tinignan yung higante. Hindi niya tinignan yung problema. Ang tinignan niya yung solusyon. Kaya matapang si David kasi naranasan niya yung tulong ng Panginoon sa pagbabantay niya ng mga tupa doon sa ilang, ay tinulungan siya upang mapatay niya yung lobo at saka yung leon. Isipin niyo, pitsarahan mo yung lobo, yung oso, at yung leon. Ako nga, kuting lang. Natatakot akong pitsarahan yan, yung kuting. Pusa. Natatakot akong itaas man lang yun eh. Oh. Si David hindi kuting, hindi pusa. Leon ang kanyang pinitsarahan at pinatay. Kasi kasama niya ang Panginoon. Hindi siya nagsabi kay Saul, Saul, kayang-kaya ko yan si Goliath. Kasi malakas ako. Kasi magaling ako. Hindi niya sinabi yan. Sinabi niya sa pangalan ng Panginoon. Kaya magkakaroon tayo ng katapangan na mula sa Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya. Magtitiwala tayo sa Kanya. Kaya kung sa umagang ito, puno ka ng alalahanin sa buhay, marami kang pagkatakot na kinakaharap, yung future, marami kang mga iniisip patungkol sa iyong hinaharap sa buhay, o ano man yung pagkatakot na meron ka, maaaring meron kang karamdaman sa oras na ito, maaaring nawalan ka ng trabaho, maaaring ikaw ay nahiwalay sa iyong pamilya, o ano man ang iyong kinakaharap, lumapit ka sa Diyos. Bibigyan ka niya ng katapangan upang ito'y mapagtagumpayan. Sabi doon sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi po kalugyan ang lumapit sa Panginoon. Dinadaya tayo ng dyablo. Akala ng marami kapag lumapit ka sa Panginoon, nagbasa ka ng Biblia, nanalangin, hindi masaya ang buhay. Mali po. Ang pinakamasayang buhay ay ang buhay na nasa kalooban ng Panginoon. Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, at higit sa lahat, idadagdag sa iyo ang mga bagay na material. Sabi po doon sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee." Kaya huwag tayong maniniwala sa kaaway na si Satanas na tayo'y dinadaya, na kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka magiging masaya. Pag lumapit ka sa Panginoon, magiging boring ka. Mali po yun. Ang pinakamasayang buhay sa mundong ito ay ang buhay na sa kalooban ng Diyos. Na kahit may pagsubok, kahit may problema, ikaw ay masaya. Maaaring hindi ka lang maaaring magsaya sa salibutan paraan, katulad ng paglalasing, pagsusugal, at paggamit ng illegal na gamot. Lahat ng yun, hindi mo nagagawin. Pero maraming paraan para maging masaya kapag nasa kalooban na tayo ng Diyos. Sapagat yung mga bagay na binanggit natin kanina, masaya ka nga, pero sabi ng Bible, ang dulo nun ay kapahamakan. Kaya sabi sa Proverbs 16:25, "There is a thing that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death." May mga bagay na tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo ay
kamatayan. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin ang ating mga kaibigan sa Metro Manila at sa iba't ibang parte ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan natin pastor. Binabati rin natin ang lahat ng mga kasama natin doon sa Baguio noong 21 at 22. Binabati rin natin si Bishop Robel Solesa at belated happy birthday. At ganoon din si Dr. Edwin Tan, Dr. Perdi Marasigan. Ganoon din binabati rin natin yung mga nakasama natin sa 18 World Mission nila Pastor Dante Narsabal sa Tayaba City. Yung mga kaibigan natin pastor sa Quezon. Ganoon din binabati na natin mga kaibigan natin pastor sa buong Marinduque. Binabati rin natin si Pastor Ansel ng Project 8 Bible Baptist Church. Binabati rin natin si Ate Raquel, si Kuya Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Chelsea Nunoy, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam, at si Oliver. Binabati rin natin si Ate Alice, si Ate Annie, si Ingo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. Ganon din mga kaibigan natin sa US, Pastor Gentry, Pastor John Rodrigo, Pastor John Pisanya. Ganon din si Sister Olive, si TJ, si Tricia. Ganon din ang iba pa nating mga kaibigan dyan sa US. Ganon din sa Canada, sila Pastor Arnold, Pastor Benson. Ganon din sa Australia. Ganon din sa Myanmar, sa Indonesia, sa Madagascar. Ganon din sa Italy. Ganon din. Binabati rin natin yung mga kaibigan natin sa Hong Kong. Ganon din sa Africa, sa India, at sa Vietnam at Cambodia. At sa 22 countries na mayroon tayong sinusuportaan. At ganoon din, binabati rin natin ang iba pa nating mga kaibigan. Muli, tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, inilalapit namin sa iyo ang aming bansa. Ganon din po yung panahon na wag na makapinsala yung unang bagyo. At ganon din, pinapanalangin din namin ng Diyos yung mga may karamdaman. At ganon din ang aming bansa na ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa lahat ng gawa ng masama. At ganon din ang aming Pangulo, ang aming Governor, Congressman, Mayor, ganon din si PD. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood sa Marinduque News. At ganoon din po, pinapanalangin din namin ng Diyos ang patuloy na pangunguna mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ito ay aming dalangin. Pinasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking may bahay, Sister Jenny, si Jemima, si Joy, si Jabe, si Sia, si Ian, si Jaylin, si Pard, ganon din si Richard, ganon din si Cristel, si Ardiel, si Kim, ganon din ang lahat ng member ng Solid Rock Bible Baptist Church. Ganon din mga kaibigan nating mga pastor sa buong Marinduque. Ganon din si PD, Colonel Arthur A. Salida, yung mga kabatchmate natin ng Batch 81, at ganon din yung Dibilla alumni, ganon din ang Dibilla Elementary School. At ganoon din, binabati rin natin mga taga MSWDO, Buwak Fire Station, Mugbog Fire Station, Buwak MPS, Mugbog MPS. Ganoon din yung mga taga Kauswagan. Ganoon din, binabati rin natin mga taga Motor Trade. Ganoon din, binabati rin natin si Ma'am Mercy, si Ma'am Ella, si Ma'am Lorna Naling. Ganoon din si Ma'am Agawili, si Tatang Oka. Ganoon din, binabati rin natin si Ma'am Miss Aubrey Lanot. Ganoon din si Ma'am Anexa. Ganoon din yung mga katim natin, Team PD, Team Iskel, Team Daniel, Team David, Team Jepta, Paul, Team NSU, Moses, Uriah, Mika, at ganoon din yung PSWDO. Ganoon din, binabati rin natin yung mga taga-palengke dyan sa Gulayan, sa Karinderya. Ganoon din ang mga nasa grocery store. Ganoon din sa mga nasa Blue Building. Binabati rin natin mga tricycle driver, jeepney driver. At ganoon din yung mga taga-mobile force, binabati natin ang lahat ng mga taga-mobile force.
At ganoon din mga kasama natin Lupon at mga taga-kampo at lahat ng kapitbahay natin sa Tampus. Ito po muli si Bishop Fred Riego na nag-aanyaya sa inyo every Sunday 9 to 12 at Wednesday 6:30 at Friday 5:30 at every Saturday 11 to 11:30. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang umaga sa lahat.